I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan na mayroon tayong upload videos, updates. Ito ay pulso po ng sambayan ng Pilipino regarding po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito po ay nararapat na managot sa kanyang pagkakasala sa crimes against humanity sa panahon ng kanyang pamumuno. Kung walang iba kundi ang brutal ng EJK. Ilan ba ang sorbe ng sambayan ng Pilipino? Mga kababayan, basahin po natin para kompleto, detalyado. Sabi dito mga kababayan, 50% ng mga Pinoy nais panagutin si Digong sa EJK Victim Survey. Goes. Ayan na. Oo nga naman, siyempre, para mabigyan naman ng hustisya. Dapat nga mayroon siyang kasama sa loob ng kulungan. Sabi dito mga kababayan, tuloy kalahati ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat managot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial claims, which is ang EJK kaugnay ng kampanyang war on drugs. You see mga bes, grabe ano. So dito nyo lang makikita pag ang majority ng Pilipino ang survey ay para panagutin ng dating Pangulong Digong. So ibig sabihin lang yan wala na pong suporta ang mga Duterte, kundi DDS lang. Malinaw po yan, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Di ba mga best, tuloy. Ayon sa social weather, ayan, station which is ang SWS, 50% ng mga Pinoy ang agree. Sabi dito. Naniniwalang dapat mapanagot si Duterte sa mga naitalang mga pagpatay sa naturang kampanya noong kanyang administrasyon. Hindi lang po yan, mga kababayan, pati po ang kanyang pamumuno bilang mayor na kung saan, mga kababayan, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit binasahan po siya ng 3 counts ng pagpatay. Agay. At isa rin dahilan yan dahil sa lakas ng ebidensya laban sa dating Pangulo, kaya po ay na-reject po ng ICC ang kanyang interim release. Sabi nga ni Trillanes, malabo na po makauwi ang dating Pangulo. Meaning to say is for life in prison. Abangan po natin ang kanyang trial sa susunod na mga panahon. Samantala, 32% naman ang hindi sang-ayon. Disagree 15 ang undecided at 4 ang nagsabing kulang ang kanilang kaalaman para makasagot. Agay, siguro hindi po active ito sa social media yung 4% mga kababayan, pero pag ito ay malaman ng buong katotohanan, malamang madadagdagan ng 50% na sang-ayon para makulong ang dating Pangulong Digong. Ayan, 32%. Ayan. Naman ang hindi sang-ayon. Well, ang 32 na yan ay maaring magbago sapagkat malalaman nila sa pagdating ng panahon sa paglilitis. Ang tunay na sandigan ng batas ay ang ICC for crime against humanity. Pag ito po ay nakonvict, doon natin malalaman ang totoong survey. Well, ngayon pa lang 50%. Mas marami pa yan. Sabi po rito mga beswa, pinakamataas ang panawagan para sa pananagutan ni Digong mula sa mga edad 55 pataas na may 62%. Kasunod ang 45 to 54%. Kasunod ang 45 to 54 taong gulang, 52%. So nako, malaki ito mga besa. Medyo mataas ang grado para panagutin ang dating Pangulo sa pagpatay. Millennials na 35, 45, kasama akis, 45% at
Gen Z na 18 to 24, 43%. Agay. Isinigawa, sabi dito, ang naturang survey mula September 24 hanggang 30 sa 1,500 adult respondents sa buong bansa na may positive 3 percent margin of error. Agay. Ano guys ang kapalagayan nyo? Kailangan po talaga managot. Kawawa naman yung mga biktima ng EJK. Ano yun? Thank you very much na lang. Hindi sila mabigyan ng hustisya. Samantalang si Digong dumaan sa due process ang kanyang pagkakulong. Diba? Yung mga namatayan wala basta isang utos mo lang, tigok, boom, panis. Ayun. Tsugi ka agad. Utos ni Mayor. Sabi ni Mr. Matubato. Grabe, Grabe, matindi. So, ganun pala mga itsura ng mga mamatay tao. Ayan kalahati ng mga Pilipino ang sumasang-ayon sa dapat managot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa EJK kaugnay sa kampanya ng War on Drogo. Ayan mga bes. Sabi po ng Abante. Yan. Abante amigo. Para di peligro sa mamayang Pilipino na wag ibalik ang mga Duterte sa palasyo. Di ba? 50%. Yan ang sinasabi natin mga bes. So yun. So pinaka-latest updates po natin sa inyo mga kababayan to inform you guys na ang majority ng Pilipino ay sang-ayon sa pagpapakulong kay Digong hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ika nga, for life and prison. Ayun, yung tamang term. Ganun talaga, no? Pag sinabi mong crime against humanity, matindi yan. Mga bes, nakakakailabot ang datingan, Diba? Diba, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Yan ang sinasabi natin isa lang ibig sabihin nito, mga kababayan. Dito pa lang, nakikita nyo na wala nang tiwala ang mga majority ng Pilipino kay Digong sa mga Duterte. Kaya yung mga nag-ambisyon na gusto magpangulo si Sara, kaya pala, sa rally pa lang nila, nilangaw, wala naman pala talaga tao. Nasaan ang 32 million? Nag-withdraw na ako Binuto ko kasi si Gurang si Garota di ba? Dito nyo makikita ang totoong survey. Sa survey pa lang tingnan nyo. Wala na pag-asa. 50% sa mga Pilipino payag na makulong at managot sa kanyang ginawang pagkakasala. Dito nyo nabasihan. Yung mga atat na gusto magpresidente si Sara, nako, mas malabo sa buga ng pusit yan, mga kababayan. Sa totoo lang, kaya pala yung rally nila, nilalangaw. Nakakailang pa sila, panawagan sa people power. May people, kukunti. Pero ang power, wala. Kilikili power, mayroon. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye. And babush. God bless Philippines. Babush!